Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po? Magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ang aking bibigyan ng reaction ngayon ay continuation po ito doon sa kwento ni Tony po, yung isang taong grasa na natagpuan nila ka-business official sa isang lugar ng Bulacan po. At nabigyan ko na dati ng reaction yung part 1. Ito nga ho yung unang araw na na-encounter nila ka-business. Ito si Tony, na chinek nila yung dala kung ano yung mga laman ng bag. At yun nga, napag-alaman natin ng mga pagkain na nasisira na. So, inalis nila yun. Then, sa part 2 naman po, kasi naisama nila ito si Tony, kumain sila binuno, kasama yung mga kagwangs, at saka si Mrs. Ka-Business. Ang kasamang kagwang nung time na yun ay si Kagwang Intoy, si Kagwang Buknoy, at saka si Kagwang Bugi. Sila po ang magkakasama nung time na yun, ng part 2 na natagpuan nila si Tony. At kumain po sila sa isang kantin. At yun nga po ang daming na-touch nung nandoon nakahain na sa harapan ni Tony ang kanyang pagkain, at nandoon si Pinuno Ka-Business at tinanong niya na, kayo, kumbaga ibig sabihin, kayo ba kakain din? Nag-alala si Tony. So doon tayo marami ang na-touch sa naging gesture nga ni Tony na gano'n. So ito po ngayon, mga kababayan, dito tayo sa part 3. Pero bago ko ituloy yun, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Yung mga bago po na nag-subscribe sa aking YouTube channel, maraming salamat po. At dito po ako nagbibigay ng reaction sa YouTube channel po ng Ka-Business Official, sa Ka-Business Family, at kay Papa Dins TV. Please support po natin sila. At ganoon na rin po yung ating mga kagwangs po. Si Kagwang Intoy Official, si Kagwang Buknoy Official, at saka si Kagwang Bay Papaya Official. Yung po yung mga YouTube channel nila na legit po, na mayroon pong basbas ni Ka-Business. Yun po silang tatlo muna sa ngayon. At huwag po natin din kalilimutan ang aking mga kasamang mga reactors po. Ilalagay ko po sa dulo ng aking reaction kung sino-sino po sila para dun sa aking mga baguhan lang po sa aking channel. At include na rin po natin suportahan si Young Russell. Siya po yung palalabs po ni Papa Dins TV. So ito na, proceed na tayo sa part 3. Ito yung part 3 na pagkatapos nila pinunungan doon sa part 2 na kumain sila, tapos namili ng gamit ni Tony. By the way pala, para sa mga bago sa aking YouTube channel, ito po si Tony, yung nakita nila Pinuno Ka-Business na naglalakad sa kalsada, at hinabol po ito nila Intoy hanggang sa ngayon, nasa poder po ng Ka-Business Family. So dito po sa part 3, pagdating nila Pinuno doon na sa bahay nila, ito po yung nag-travel na sila, pauwi na, at nakarating na sa bahay. Ito na po yung masasabi ko dito. So, tulong-tulong naman ang mga kagwangs, pero si Ka-Business po, hindi siya nangime, yung parang hindi siya nandiri na tulungan ito si Tony. Imagine niyo mga kabayan, Ka-Business, Ka-Papi at Kalingap. Si Pinuno po ang naggupit ng kuko ni Tony. Kasi bago yun, paliliguan nga nila pero nilinisan muna yung kuko, ginupitan muna, bawas-bawas ng dumi. And then, ito si Tony, kasi sinabihan ni Pinuno, kasi maliligo sana doon na sa labas, kasi doon sa may harapan ng bahay nila Pinuno, sa loob naman, sa laundry area. So, talaga si Tony, yung consciousness niya nandoon, nabulol ako. Nahiya siya kasi sabi ni Pinuno, sige na, barin mo na yung damit mo, tapos yung pantalon mo. Nag-alangan na siya. So, nag-gets ni Pinuno, ano gusto mo dun sa CR maligo? Oo daw. So, ayun, kaya ang ginawa nila, bawas-bawas muna ng dalang dumi si Tony. Si Pinuno po mismo ang naggupit ng kuko at naglinis ng paa, as in walang gloves. Hindi siya nandiri. Siguro sa iba yun mag-gloves. Diba? Mag-gloves. Ako, personally, pagka ganon, mag-gloves din.
Diba? Kasi ano din yun yung proper hygiene din natin, lalo na kung magsiksik. Yung dumi, basta. Pero si Pinuno, baliwala sa kanya, no? Nakakatuwa. Mapapansin mo talaga yung ano niya, yung pagmamalasakit, yung pagmamahal, yung naturalesa ni Pinuno, na hindi siya maarte, as in. Hindi siya nandiri doon kay Tony, na ganun hinawakan niya, kinuskus niya talaga ng palad niya yung paa, na maraming libag. Siyempre, yung putik, yung parang oil na nakadikit na nakikiliting si Tony. May sinabi siyang term doon kasi Bicolano siya, mahanlas. Ewan ko kasi sa Bisaya, sa amin po sa Waray, ang mahanlas, madulas. Madulas yun. So, madulas yung paa niya na yun ang pagkakaintindi ko. Pero sabi, ibang kahulugan sa sa Bicol. Basta sa Waray po, mahanlas. So, at saka nasasamahan na rin nung nakikiliti siya kasi napapaurong yung paa niya nung kinukuskus ni Pinuno yung talampakan. Pero doon ako bilib talaga kay Pinuno na hindi siya nandiri, nahawakan yung paa ni Tony. Saka yung makakakita ng gano'n, napakaswerte naman, di ba? Kasi yung ganong klaseng tao, ano yun kababaan ng loob. Yung talagang ano siya, nandun yung humility. Basta mababa. Hindi siya hindi niya tinitingnan yung kung sino yung tao, kung hindi siya namimili sa kabila ng estado ni ka-business ngayon. Kung tutuusin niya kung iba-iba yun, siguro kahit yung daliri, hindi siya hahawak sa daliri ni Tony, pero hindi siya nandiri talaga, as in. Kaya napabilib ako doon kay Pinuno. Naalala ko tuloy yung yung mga napapanood ko sa TV ba, na ang mga mayores, nandoon yung mga mga katulong, sama ng award ko, nandoon yung mga alalay nila, mismo yun pa yung maghuhugas ng paa. Mayor dapat yung mayor nakasiting pretty ka lang, aalagaan ka. Pero to si Pinuno, ginawa niya pa rin talaga na siya yung naglinis sa katawan ni Tony. Diba? Pambihira yung ganun. Yun, nakakatuwa. So, kaya ito ang masasabi ko, mga kabayan, huwag tayo magbago at tuloy ang buhay. Suportahan po natin ang ka-business official. Nakita nyo naman, walang pinipiling tao. Pag nakita na gusto niyang tulungan, kaya nga siya maraming nagsasamantala sa kabaitan ni Pinuno, pero bahala na si Lord kung mayroon man nanggagamit lang sa kanya. So, yun, ito kay Tony talaga. Na ko dito sa kanya kasi magaan, madali siyang kagaanan ng loob kasi lagi nga siya nakasmile. So yun yung part 3 na nakapaligo na si Tony, tama, nilinisan na siya ng kamay, paa, tapos pumasok na sila sa loob ng bahay, naligo na. So nakita natin dun sa dulo or sa last part ng part number 3 na upload ni ka-business na nakabihis na si Tony, maayos na siya, maayos na. Napreskuhan rin yun ng katawan at saka nung malapit na matapos nga ipinakita ni Pinuno na nakahiga na siya doon sa bed. Siguro nakatulog ng maayos yun. First time niyang makapahinga ng ganun. At yun ang part 3. So ngayon, diretsuhin ko na po dito sa part number 4. Ito na yung makeover na. So, kumuha sila Pinuno, meron silang barbero na talagang pumupunta lang sa kanila, tinatawag lang nila, ang tawag nga din Pinuno si Barberong Seryoso. Baka nga daw magkaroon ng YouTube channel. Barberong Seryoso, tahimik lang siya. Kasi di ba usually ang mga biruan, kwentong barbero, yung kwentong barbero, alam niyo naman ibig sabihin noon na parang wala lang, parang hangin lang. Pero yung barbero nila Pinuno Seryoso nga daw . So ayun, nakita na natin sa part number 4. So, ginupitan na nga ito si Tony. So kung ikukumpara ninyo hanggang sa matapos yung nagupitan siya, naayusan, natanggal yung mga balbas niya. So nalaman niya na dito sa part na to may mga dikit-dikit na libag dahil nga sa balahibo niya. At nakita natin yung itsura niya. Maaliwalas na, at saka talaga maraming nababasa ako sa comment na ayan, baka may mag-mine, baka i-mine yan kasi mas pogi nga daw kaysa doon sa isa. Ang dami talagang makukulit na supporter si yung Pinuno ka-business. May kaagad May itsura si Tony, tsaka siya. Hindi ito malala, madali itong gumaling. So yun na, nakita na natin yung itsura niya nung malinis, nagupitan na siya, natanggalan na yung balbas. At saka unti-unti na siya nakikipag-communicate, kinakausap nga ni Nika. Na siya,
medyo nagbabalik na yung kanyang isip. Kasi nga, nakakain na siya ng maayos, nakatulog na siya ng maayos. Plus, alam ko, sabi ni Pinuno nung after nung makeover na yun, diretso sila sa doktor para mapacheck up na si Tony. So, nakita natin yung may mga pictures before and after. Dati at ngayon. So, kakaiba talaga. May itsura si Tony. Magandang lalaki. So, natatawa ko. Naalala ko dun sa umpisa nung nililinisan siya ni Pinuno sa kamay. Sabi nga ni Pinuno, yung pilantik pang dalaga, pang babae. Natawa siya doon sa sinabi, kung babae ba talaga, kung question yung kanyang gender, kung babae o lalaki. Talagang binata daw siya. Binata lalaki, ibig sabihin. So, ayun, nakaka-proud lang. Saludo ko kay Pinuno kasi siya, hindi siya nandire kay Tony. At ngayon, maayos na yung isa. Abangan natin yung magiging paglalakbay nila patungkol naman doon sa pagpapacheck up. So, nakita na natin ang kanyang itsura. Ganda lalaki. Si Tony. Yung mga biruan dyan sa comment section, nakakatuwa meron na namang imamain. Pag naayos na, gumaling na, meron na namang kukuha kay Tony. Katuwa tong mga kasamahan kong mga nagko-comment din doon sa dito sa video na to ni Ka-Business. Ang saya lang, di ba? Sarap ng pakiramdam. Makikita natin na mayroon tayong mga kababayan, mayroon tayong kababayan na unti-unti nababago yung buhay. Kasi katulad yan, may kwento yan kung bakit siya humantong sa ganung sitwasyon na naglakad, nang napakalayo, kung bakit naging para siyang lutang. So nakitaan nga ito ng sigarilyo. Tapos parang may beep. So hindi natin alam kung nadampot lang niya yun sa kalsada or kung talagang sa kanya. Pero tinanong kasi siya ni Pinuno kasi marami pala siyang pera, naalala ko mga kababayan. Nung hinubad na yung pantalon sa loob ng shorts niya, nagulat si Intoy. Ala kuya, so ayun, nalaman nila may mga pera pala sa bulsa. So hindi na niya nagagamit. Sabi nga nila, Intoy, inaamag na. Tapos may mga buhangin. At mabuti nga nakita nga siya, di ba? Parang parang baliwala sa kanya. Hindi niya iniintindi na meron siyang pera, marami siyang pagkain. Parang nga siyang lutang. So sana maisipan din nila Pinuno na maliban sa pagpapacheck up, may sama doon yung sa drug test ba? Kasi hindi natin alam kung baka may reason kung bakit naging lutang siya mag-isip. Hindi natin alam. Kasi meron nang lumabas na kapatid Hindi pa naman sinabi kung ano talaga yung rason. Siguro pag dumating na sila doon sa Ka-Business family, malalaman natin yung kwento kung anong nangyari dyan kay Tony. So yun lang. Yung habang tinitingnan yung pera niya, kinukuha yung pera niya sa bulsa, parang ayaw pa niyang payagan. Wala siyang tiwala. Pero hinahawakan na ni Pinuno. So pinaliwanag naman nila na hilinisin lang, babalik din sa'yo. At yun na nga, binigyan siya ng yung purse ba, yung wallet lagayan ng pera niya. At inilagay din yung isang liquid sa bib siguro yun. Yun. At least kahit pa paano ganun, meron na siyang tiwala sa Ka-Business family. Nakuha na niya yung niya. Alam na niyang safe na siya doon. At yun, dapat talaga malaman din. Hindi natin alam kung yung nila Pinuno, kung maipapadrug test ba para ma-check kung baka maya nagbisyo or kaya dumating siya sa ganung point. Sige natin, mahirap mag-judge. Pero, syempre, alam ko, papamedical talaga nila yun. Sana nga mangyari. Kasi kasama doon sa, pagpunta doon sa psychiatrist. Yun ang abangan natin na resulta kung yung makikita na naman natin si Dr. Vincent, yung doktor ni Kayla. Yun yung suki ni Papa Dins doon. So, ayun, maraming salamat mga kababayan, Ka-Business, Kapapi at Kalingap. Para po doon sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel na hindi aware sa aking ginagawa, nagbibigay po ako ng reaction dito sa Ka-Business Family, kay Papa Dins TV at saka sa Ka-Business Official. So, ngayon po dito ako sa Ka-Business Official. Ito nga ho yung bagong kwento ng buhay po ni Tony na siya po yung taong grasa na natagpuan nila Pinuno. Kasama si Mrs. Ka-Business at yung mga kagwangas. So, suportahan po natin ang Ka-Business Official kasi sa ganitong paraan makakatulong po tayo sa kanila. Huwag po tayo mag-skip ng ads. At i-remind ko lang po, para din po sa mga bago, ito po sila Ka-Business, meron na silang project na gagawin. Siyempre, kailangan ng pondo, kaya suportahan po natin sila sa pamamagitan ng panonood ng mga ina-upload nilang video dito. Huwag po tayo mag-skip ng ads. Na yung meron po silang nabiling lupa doon po sa Bulacan, na ang plano po dito ni Ka-Business ay magtatayo sila ng
Foundation and Rehabilitation Center po. Doon, sa area na yon. At ayun nga kay Pinuno, dahil malapit na mag-graduate yung anak nilang babae, si Budang na psychologist, ayun ang kanyang kurso. So, nababagay dito sa pagkalinga, sa paglingap nila sa ating mga kababayan na katulad ni Tony na magagamot din. At saka, isa pang plano doon ni Pinuno para magkaroon po tayo ng idea at ma-encourage po tayo na suportahan natin sila dahil ang mga gustong tulungan din ni Pinuno dito, yung mga kababayan natin na nasa lansangan lang talaga nakatira, wala silang matirahan, walang sariling bahay, walang lupa, pag-alagala sa kalsada. At kung papayag man daw ito, tutulungan nila, dadalhin doon sa lugar na yon. At sila yung magkukultivate ng land, magtatanim. So yung harvest time, tutulong si Pinuno para may income din naman sila. So, diba? So malaking tulong doon yung mga babayan, yung parte sa atin, hindi tayo mag-skip ng ads. So yun lang ang suporta na pwede natin gawin sa ka-business official. So love lang po tayo para yung tulong natin sa ka-business official na ipapaabot din po nila doon sa mga kababayan natin higit pong nangangailangan. So, suportahan po natin sila mga kababayan. No? At saka yung mga silent viewers ko na nandyan nakasili palagi. Hindi pa nakasubscribe, marami pa po. Nasa siguro mga 80% or 70% po ng mga nanonood ng aking reaction na hindi pa ako nakasubscribe. Please, pakisubscribe po ako at maraming salamat po sa inyo. Siguro naman siguro nagkakapaan ba tayo ng nagkakapaan ba tayo ng damdamin. Pero sana po na kayo magdalawang isip, please po subscribe my YouTube channel. Dahil sa future po, hindi ko masabi, hindi ko may papangako. Pero pag may kakayanan na, malay po natin, medyo humaba din po yung aking kamay. Hindi yung ilong. So, makatulong din po tayo sa mga kababayan natin. Pero syempre, sa ngayon, hindi pa talaga kaya. So, kailangan ko rin yung suporta ninyo. Huwag po kayong tawag dito, mayroon na siguro akong ads, hindi ko lang kasi nakikita. Kasi pag pinanood ko yan, minus So maraming salamat sa inyo suporta sa akin. At magandang hapon natin, Marlene. Ingat po. Sana nakapagpa-ultrasound ka na. Sana may nakatulong na sa'yo para sa pambayad mo sa ultrasound. Pasensya na ate kasi pa ako ngayon, tagilid pa. Laging butas ang aking bulsa. Mahirap magpaaral. Sila kasi yung mga anak ko, yung aking priority sa ngayon. Kasi darating din yung araw, makakatapos yung mga anak ko, makakatulong din po sila. So, yan po. So, ingat po tayong lahat at lagi tayong mag-pray. Anumang oras na tayo ay kahit nasa loob ng bahay, lalabas ng bahay, pray po tayo lagi para sa protection. Laban lang sa buhay, sikap-sikap. Huwag po tayong umasa lang na may darating na grasya. Kailangan din po natin gumalaw kasi nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi kung tatamad-tamad ka lang, makikita ng ating Panginoon, tamad-tamad ka, wala pong darating na grasya. So yun po, maraming salamat. Mag-iingat po tayong lahat.
ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Almenda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Bira!